Facebook, sige scroll. Updated sa mga pag-oo niya. Ang kinabuhiwan na bago. I-Facebook nang nindot nga book. Kana imong Bible. Ang newsfeed na makaayo. Ug magkatasig nimo. Samot na kong mga kawat labon. Samot na kong inyong kinahamon. Mauni nga ayo nga uso. Uso nga makaayo nimo. Devo, adlaw, Devo, walay lang. Praise the Lord, a blessed morning. Sa kalag makaligon sa imong pagtuo. Alam, may bundag. Devo, adlaw, Devo, walay laktaw. Agosto 30, Ginunga na 2020, adlang Domingo. Ala, happy Lord's Day na makaigsunan nga ngandam usab karong adlaw. Alang sa pagsimba. Ala, welcome sa pamukaw sa Kabuntagon. Yo, peace. Suka Welcome sa pamukaw sa Kabuntagon. uran. Sa tanan na to mga PSKians from different part of the Philippines. Nga bagag ng kalibutan. Ayaw sige babad anang. Magka-confuse sa iyong mind. Welcome usab sa to mga overseas Filipino workers. Tayo time ang Ginoo. Sa to mga kanunayan kayo nag-connect matag buntag, bisan to busy kayo sila. Mungkin Apan wala gayod sila muundang sa pag-connect matag buntag sayo. Congratulations labi sa mga nag-load gayod, nagsakripisyo sa ilahang kwarta sa pag-load para lang gid maka-connect every morning. walay laktaw. Good morning usab. Good morning sa mo ang Magtuo. sir no sa Mascom og sa Bless Our Cups Devo, sa ministry sa mga kapulisan. kahit Nga grabe pod og trabaho para sa gid. Magandang umaga, Dr. Pastor Edwin Santos. hala ilike your heart of iyong mga pulong nga makaayo. Grabe na ka hard worker ba nga pastor pod. Magwali hantos Kabuntagon. Karon pa siya matulog for the whole halos tibuok gabi. Nag-ministry siya sa mga Kristohanon po sa gawas sa nasod. Baliktad man nga atong adlaw, ang atong gabi ilang adlaw. So sa atong part sakripisyo gyud. Dut iba uso. Thank you very much Pastor Edwin Santos sa imong kinabuhi. Law, God will continue to bless you as you do your ministry. Labi na sa atong mga kapulisan. iba uso. Devo, adlaw. Devo, walay laktaw. And of course, good morning kang Pastor Gracia, Pastor Don Fernando diya sa Ulim, Panabo, Caris. Ni pa uso. Devo, adlaw. Devo, walay laktaw. Nindot ni nga uso. Nindot ni pa uso. Devo, adlaw. Devo, walay laktaw. Devo, adlaw. Devo. Okay, matupag good morning sa akong mga palangga na mama o papa every gawatch sa PSK. Emilia Satorinas o Arnold Tabat Eroy and naganda ni ang gipang puko karmundaga, no? Si Emilia Satorinas, Arnold Tabat Eroy, Anita Shero, Mercy Satorinas Lano, Mercy Me, Janlyn Satorinas, Jackal Nakela, Marlon Satorinas, Chris Marie Lopiga, Justinian, April Joy Pacquiao, Jonjit Nabalio, Marie Chris Panotsol, Praquilias, Michelle Gori Sabati, og Lethem Pahi, Anit Namrof, og Mar Sabati. Alagi po ka mo ni Pastor Gracia. Ala, mata. May muntag usab sa akong mga leaders ni Sumongkayo sa Oceans of Life Ministries Bethlehem, Jesus Church. Good morning sa akong primary 12. Sa makalalakinan, may buntag. Sa makababay ng usab. Women's Network, good morning! Morning ka pa, Sister Ana Marie Gumbason. Joel Blas, nga nag-show up this morning. Sige scroll. Morning pod kang Biancy. Biancy Burdin Ratilia Paurko. Nga nag-watch karong buntaga uban sa iyahang bana.
Imong Bible naka-speaker pastor, ha? Gibutangan ko nila speaker ilang cellphone. Kusog gigay na. nimo Indot para maka-benefits po ng uban nga walay cellphone, makadungog po sila. imong kinahamon mauna And of course, good evening po, no? Kang Sister Mercy Mi sa Arizona, USA. Nga nag-connect, no? Karumuntaga. Good morning, Pastor Og sa PSK family, labi na sa Torinas family, maayong buntag sa inyong tanan. Nagmakaligon sa imong pagtuo Ay buntag po, Anthony Barrios. Good morning po, kang Ani Lombong Lanos Kalaykay. Death Og yang ipuko si Vinci Fuentes, sana siya nakininso, Giselle Diaz Sopilanas, Jaya Baring Albior, Robel John Kalaykay, og Sian Maglipak. heart feeling Hala, good morning! kaayo Ipuko po ni Sister Ana Marie, si Cher Sido o Cher Lee. Hala, good morning mo mga kaigsunan. ang kasing-kasing usa ka Morning po, Kambiyaya, Bindisel Salbarte. hindi ka malingla Good morning po sa among anak diha sa Tagum City, Irene Jonaldo. Gigbaba Oh, good morning, Dian Mi. kung Morning, Naka. Huwag kita magkikita ba? Dito na po may gahapon sa Tagum City. Dali-dali na po may kining bayad na sa internet, no? Nga Kaya di man ta maka-ministry kung wag kita kabayad. imo pong kinahamon Oh, good morning po, kang Sister Tini Disma Arnado, Brad Saning, diha sa Purok 13. May buntag sa inyo diha sa Tibok Pamilya, Arnado Family, sa Purok 13. Maying buntag! Tao makatambok sa kalang Hala, good morning po da, kaduni sa Likayan Habol ug Angels Fashion Hub. Ipo komunista Ana Maringo Bason. adlaw Morning po, kang Jocelyn Malingo. Good morning daw sa tanan. Tagay parang Morning po, kang Ferlin Corisis Kaban. nimo Alam mo ito pa niya, morning po, Pastor, on to all Piskeans. Happy Sunday. kaayo Morning po daw, Pastor and Pastora sa tanang viewers, kikang Gastartini Dismarnado. Alam, morning po, kang Judean Trilones, Davao City. Lodemay Drilon, Niam Sini, Geraldine de la Cruz, Idar Maria Estela Escobal Mabalatan, Ifo adlaw og Leor Sablan, Claire Bandi, Duong Mayame at Niramas, Marjorie Intong, nindot ipauso Ifo adlaw o Per Sereno, Eileen Deligero, Papat Ombanej, og si Galo Canizares, og Esrem M. Evol. ipauso Morning daw. Ifo adlaw Morning po kan si Vivian Rosa Arnado. walay Jim Muntag, nindot ni nga uso nindot ni morning daw, Pastor F. og sa tanan. Thank you, J. Thank you, J. adlaw Morning po kang Ann Brownback there sa Mount Diwata. Morning, mga taga Mount Diwata sa Saudi Diwalwal. Oh, morning po kang Duni sa Likayan Habol. Good morning po, Pastor. God bless you always. Happy Sunday. May gabi diha, Jobrel, Flores Arnano diha sa Kuwait, no? Kuwait pa to si Jobrel, may. Good morning, Matini Dismarnado. Happy Lord's Day sa inyong tanan. halos tanan nimong oras sa Facebook sige scroll updated sa mga And of course, good morning daw kan Desiree Artisa Menendez o Kimberly Saladaga o Agent San Juan. nang Gigang kang Sister Ana Marie Gumbason. nimong Bible ang music Alas na nag-birthday karong adlaw, no? Happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday. Happy birthday. kinahamon Nairis mo tong kanta nato din eh, no? Basta ka happy birthday, palakpak na lang, oh. Ang Diyos mga panalangin kaninyong tanan sa inyong pag-celebrate sa inyong birthday karong adlaw. laylat daw makatumbok sa Good morning po sa among mentor sa Butuan City, Pastor Fernando Pastor Ginilitan, sa ULM Great Commission, Butuan City. adlaw Huwag sa tanang mga bigating leaders diha nga kanunay yun nag-live pod kada gabi. ang Ginoo Sila Pastor Stephen, ang iyahang gwapong anak pod nga musunod yun nga pastor pod na sa among mentor. tulong nga makaayo Cha!
Muna po kang Pastor Jonathan Ingalia o Pastor American Ingalia sa Wellspring OLM, Butuan City. Suka ang O belated happy birthday sa among tatay. kamaturan. Pastor Paping. Hindi ka man O kagapon mo itong birthday ni Pastor Boy. pagkaknigan. Happy birthday. Ayaw sige baba. Waray ko kami makakada. Kunta makada kami kay mangingaon kami haiyo. Tayo time innocence to grow. Tayo time Kaya kumaran pa kami medyo taas-taas nga panahon. niya Makakatugog kami kay karuyag namon kunta makakadahay iyo Pastor Boy. uso. Pero prayer namon kunta nga Dios karoy permanente kun magabless ha iyo. Hai mo liwat. Debo, walay laktaw. Na magdadamo pagod ang mga taong sugad ha imo. Di kung sa'yo mo pagtuo. God bless you, Pastor Boy, nga damo pa nga mga katuigan. Law. Igatag ha imo ha Ginoo nga maabot nim an imo Ginoo nga rahan imo kinabuhi. Himo, himo. Mga waray-waray ito ha. Yung mga pulo. Ala, good morning. Mao pay nga aga liwat ang taga Eastern Samar. Mao pay nga aga. Di mayo nga na aga sa aton mga utod dira sa Iloilo. Sa parte sang Region 8 Bacolod, Iloilo. Ala, magandang umaga sa ating mga kapatiran dyan sa Maynila, no? Sila Emily at saka Ricky Montaño. So, Sa may Batangas, sa aking classmate, Nanette, Pastora Nanette Padernal Gutierrez, law at at saka din kapatid, Bing Padernal Alcantara. Magandang umaga. niya uso. Nindot ki pa uso. Good morning, Ana Jen Ekarinsor. Good morning sa Tanan, Peace Kians. Good morning, Pastor Ephraim. Nindot ni na uso. Nindot ni pa uso. Defo. Alam, before tama to sa atong word, karumuntaga, mauto kita sa atong pagkampo. Pasalamatan nato si Lord nga sa gyud kanunay maoy tinubdan sa tanang butang. Nga wala gyud siya mo bulag ka nato. Taliwala sa mga butang atong giatubang, but still God is with us. And we keep on claiming that no matter what or no matter what will happen, we keep on claiming that God will always with us. Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this morning, oh God. Thank you for adding another day. Even though Ginoo nga mong kinabuhi, tinuod gyud o Dios nga ginabawasan di ay matag gudlo. Ang mga mulabay nga mga panahon di na namo kayang gunitan. Kabahin na kato sa mong kagahapon. Ug ang mga tubangon Ginoong bagong kinabuhi, bagong adlaw nga imong ihatag kanamo. Pasalamatan ka karong taknaa. Bisan pa sa panahon Ginoo nga maka-share kami sa imong pulong. Ako nagaampo nga kini nga mensahe o Dios dili mulabay nga kawang sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Mapanhinoon, kini Ginoo magapabilin, nga magapamuhat silang kinabuhi, magadasig kanamong tanan, labi na sa among padayon nga pagpangalagad kanamo nining among lisod nga mga panahon. Ikinahanglan namo gining panabang, ikinahanglan namo o Dios ang imong gugma, ug ang imong kamot o Dios nga mo'y mugakos kanamo sa panahon nga naa kami sa mga lisod nga mga kapanahonan. Lord, i-bless ang among nasod. I-bless ang among makaigsunan, magasimbahan ng mga kapastoran, gikan sa nakanilain Ginoo nga matang sa mga pundok. As long as we believe in one God, and we believe you Jesus Christ, nga maoy manuluwas namong Dios among kinabuhi. Ginoo, tabangi kami, nga mamahimo kaming galamiton nimo Dios ning katapusang kapanahonan. At dili kami muundang o di kami mahadlok bisan pa sa hulgas kaaway. Apan hinon mo barog kami Ginoo kay mo kining among katungdanan ug tagay kami katakos Ginoo nga mubuhat gayud sa mga butang nga makapalipay kanimo. Bless us this morning, Father. Maybe some of our friends right now, please kayan sa gibati silang lawas. Maybe some of them nga tubang gayud og mga problema, mga challenges. Gihangyo ta ka Ginoo karong buntaga. Pwede ba Lord nga imo silang tabangan Ginoo? I-provide o Diyos silang panginahanglan. Ayuhon sila mga balatian. Tagay silang maayong panlawas Ginoo. Ikaw ang among gilauman sa tanan, kay ikaw man ang tagiyanin kinabuhi karon nga among gigamit adlaw-adlaw. Bless us today, Father. I-bless Ginoo kini nga ministry pamukos kamuntakon. At dili lamang ingani o Dios apan
Daghay mga tao mapanalanginan, ug mabago ang dagang sa kinabuhi ug mamaayo sila mga balatian. Father, I pray, keep this ministry with your blood, O Lord God, cover. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Halos tanan nimong oras sa Facebook sige scroll, updated sa mga pag-oo niya ang kinabuhiwan na bago. I-Facebook nang nindot nga book kana imong Bible, ang newsfeed na makaayo ug magkadasig nimo. Samot na kung imong adlawat labon, samot na kung imong kinahamon, mauni na ayo nga uso nga maka. Okay, praise God. I hope nakapalastar mo karong buntag, ha? For our another topic this morning. Kagahapon atong gisgutan si Cain. So atong gisgutan na pud karon ng iyang igsuon si Abel. Naibalo kita, no, kagahapon unsay mga butang mga consequences sa mali nga pagbati ug sa dili pagtuman. So kung imong lantaw pagayo, that's the reason behind nganong si Cain nagtrouble. Pero gitagaan siya chance sa Ginoo. Pero choice man gud sa tao. Bisan pag naay buhaton ng Ginoo nga nindot sa imong life, but that it is your choice to follow God or to neglect or to forsake everything nga gi-command ni Lord sa imuha nga unta para sa imong kayuhan. Okay, so this morning atong hisgutan ang kinabuhi ni Abel, ang iyahang igsuon. Kinsa si Abel, the second son of Adam and Eve. Unya gitanaw nako ang pangalang Abel, ang Hebrew word for Abel is Hebel, which means vanity, weakness, vapor, and transitory. So kung imong tanawon sa iyang pangalan ng daan, di gid magdugay. Kaya ang pangalang Abel, di gid magdugay, no? Ang iyang Hebrew meaning ba, no? Okay, so this means nagreflect kini sa timely death of Abel by the hands of his brother Cain. Pero sa bisan tuod gamay lamang ang iyang mga tuig, atong kanunay ma-derive ang vital lessons from his short existence. Bisan tuod dali ra kayo siyang namatay, apan daghan tay mga butang makutlo ba nga mga nindot nga lessons sa kinabuhi ni Abel. Okay, so moadto sa ta sa paghatag og summary sa kinabuhi ni Abel para napod tay gamayng kaalam karong buntaga. Si Abel gawas nga siyang second son of Adam and Eve. Abel is a shepherd while his brother Cain is tiller of the ground. So, sa wala masayod, labi na katong di kay masag Biblia, si Abel, siya ang magbalantay sa mga hayop or karniro. Og si Cain nga iyahang igsuon nga magulang, mag-uuma. Abel developed faith through the teachings and instruction of his parents. Mato pa sa Romans 10:17. Atong tanawon sa nang bersikulo, mga reference ba para makita po nato ba karong buntaga ang mga butang importante nga pwede nato kakuha ng mga leksyon, di ba? Okay, mato pa sa Roma 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is hearing through the word of Christ. Okay, and I believe ang atong pagpangalagad karon sa Ginoo, ngano nakabatong kita pagtuo tud kin kanunay kita nagapamati. The same sa tagihimo sa PSK pamukos kabuntagon. Nga katong nagsigig pamati gikan sinugdahan tud karon, I believe naagi epekto nga nindot sa imong kinabuhi. Pero katong uban nga igo lang mo li nya mo anapod, no, li anapod. Why problema tong mga tao gyud nga nagministry? Katong uban nga igo lang muli ba nga di gyud siguro kung naapo sila laing nga ministry okay lang pod pero kanang wala gid ba okay. So ako ning gisabot ako pagayo
si Abel gapamati sa tudlo kanunay siyang ginikanan. Muga ning come up sila. Even Cain ha, even Cain. Muga ning come up sila sa gitawag og halad. Because sa karaang panahon, ang way of thanksgiving nila sa kaayos Ginoo through sa ilahang pag-offering, no, maghimo sila og halad. Halad pagpasalamat. So, kining duha ka magigsuon, sa akong opinion, are trained or were trained to properly worship God through giving of offerings. Na-train sila pag-ayo sa ilang pagsimba sa Ginoo, sa ilang paghatag sa ilahang halad. Okay, so God is pleased with the burnt offering of Abel, as what we have learned yesterday. However, Cain had a wrong attitude and motivation when it comes to offering to God. Lahi ang niyang igsuon. So on this account, Cain grew bitter and angry with his brother. So from then on, Cain planned to kill his brother and eventually succeeded. Sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16. Okay, so that's the background, the summary of the story of Abel. So gipatay siya sa iyang igsuon tungod sa zelos. Kay ang iyang igsuon nagtan-aw nga ang iya halamang halad ang gidawat. Samantala ang halad ni Cain wala dawata. So di nagsugod ang iyahang ang istorya. Pero diha po nag-end up ang istorya sa kinabuhi ni Abel. So, ang pipila ka mga, kumbaga, senaryo sa iyang life, munang tanaw nato karon. Unsay mga butang nga pwede nato mamahimong leksyon sa atong kinabuhi karon. Kaya namay moingon uban mga kanila ay daig magbuutan tanong kaya dali raman ta mamatay. Nabay uban nga na, no? Nga, muna ilahang thinking ba? Okay. Hallelujah. Minom sa kugaming tubig no kay kining lessons nato karon dili ni siya basta-basta. Okay, so lesson number 1, makita nato diha pakibutang daw ta. Para mas madali ita karon muntago. Di ata maghatag og dako kay pagtagad. Ang Dios diretsong nagatan-aw sa atong kasing-kasing. In this particular story sa life sa duha ka anak ni Adan ug ni Eva, si Abel o si Cain, kung imong tanawon, ang Dios gyud ay diretsong mutan-aw sa kasing-kasing. And as a matter of fact, makita na ito sa Bible. Di ba? Pakita na daw, versikulo 3, chapter 4, book of Genesis, verse 3. Pwede na to siguro mailad ang tao, pwede na to pwedeng ilaron ang Ginoo. Klaro kayo, nakita gina sa Diyos. No? He sees and knows all things because God is all-knowing God. Pwede nimo ipakita kuno mga tao, oy kanindot sa iyang halad, pero di ay deep inside, ikaw maot ang imong heart. Wa ide kaganahi. Dili mao ang imong motibo. Di mao ang imong nahuna. While nga nagahalad ka. Okay, Genesis chapter 4, verse 3. Mato pa diya. In the course of time, Cain brought some of the first fruit of the soil as an offering to the Lord. Verse 4. Mato pa sa koto. But Abel, ito po, dinita karon. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Nagdala siya og tambok, nindot, best nga portion sa yahang karniro. Sa pinatambok, nindot nga karniro. And the Lord looked with favor on Abel and his offering. Okay, so, muna yung lesson nga makita nato. Number 1, God looks in the heart. Ang Dios, diretso siya mutan-aw sa kasing-kasing. Dili siya, of course, makita man sa Ginoo ang imong halad. But God is looking directly to your heart. Kumbaga, He says and knows all things. Though si Abel ug si Cain came before the presence of God and brought some to offer.
God can see which of them really have the willing heart to give. Ang Dios nakatan-aw kanilang duha ug kinsa gayod ang adunay willing heart to give. Although silang tanan muadto gayud didto kay mo nang ilang naandan sa paghalad, pero kung imong tanawon, God knows, ang Dios nakabalo o God can see which of them really have the willing heart to give. We may obey God, but ang atong kasing-kasing is not right with Him. I tell you, it is still in vain. Kanabang bisag butuman pa kunuhay tas Ginoo, tuman ta. Pero ang atong kasing-kasing dili tama. Namay ning tuman pero dili tamang kasing-kasing. For example, ning simba ka. Simba. Pero pagabot nimo didto, nagbagulbul ka, lagot kay ning simba niya human. Duger ba kayong mahuman ning wali? Unya usahay ako pagipikhan. Pero ning simba kaning tuman ka, pero wala dili maayo ang imong kasing-kasing. Ingana usab na hitabo. Pero ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing ni Abel. Unsa ka nindot, unsa ka pure, unsa ka tinuod ang kasing-kasing ni Abel sa dihang naghalad siya. Kaya nga ni makaigsunan, no? Usa ka ti mailahan nga ang imong paghalad tinuod kung imong gihalad nindot ug tama. That's one of the signs nga ang imong paghalad tama. Muna tinuod. Kay ang ingani kay ang imong gibuhat sa gawas nahibal-an na kung unsa ang sulod sa imong kasing-kasing. Or ang sulod sa imong kasing-kasing mahibal-an na inigawas. Mugani madto pa ni Prophet Samuel nga nag-ingon siya sa 1 Samuel 15:22. Madto pa ni Samuel, no? Behold to obey, meaning from the heart. Madto pa, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Gipasabot lang din hiba makaigsunan sa 1 Samuel 15:22. Gabi sa maghalad pa ka, ug pinakatambok diha, pero kung ang wa ka magmatinumanon, wala lang gihapon. Dapat magsabay ni siya, di pwede nga gaubi ka without doing good sacrifices or the best nga offering nimo kay Lord. Dapat magsabay ni. Di man po pwede nga muubi ka unyang imong halad dili mao. Unya bisan pag maayo imong halad pero ang imuhang pagtuman pinugos. So di pwede. Ito po, God knows our intentions or every intentions and motivation that we have. Kaila o kabalo ang Ginoo sa atong intentions. He is not pleased. Ito po. He is not pleased when we offer something to Him while we complain and murmur at the back of our mind. So therefore, sa Dios, tabangan kaniya nga may tama ang imong kasing-kasing before you offer your life to God. Katong gigon ko sa Ginoo kang kain, kung gitarong pa lang nimo, dili ko ba ikaw dawaton? Di ba? Bugan nga nung gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel, tungod kay si Abel, pure heart, tama. Tama ang kasing-kasing, nakita sa Ginoo, bugan gi-confirm ni Lord, gidawat ni Lord ang iyang halad. Bugan nga, pag muhalad ta, gitanaw ka niya. Gitanaw ka sa Ginoo. Dili ka mailhan sa imong igsoon. Di ka mailhan sa imong pastor. Pero nailhan ka sa Ginoo. Kay, ingani magudo, nganong pasabton ta sa Dios sa iyang mensahe, kay gusto niya nga kita iyang pagapanalanginan. Gusto niya nga madawat nimo ang balos sa imong gihimo nga maayo. Muga ni ginakorekta. Mga pasalamatan nato if ever na amoy pastor nga nagkorek ninyo, kay para ba ang inyong gihimo, dili masayang. Kato ginaingon ako ba, one time din nga,
Kaniadto na ako'y, kumbaga, pariente ra pod, no? Actually, nag-support sa church sa pagsugod na mo, premier din ni way back 2008. Pagsugod na mo. Unya, gahatag siya, garenta, gahatag siya. Pero ang iyang kinabuhi, dili maayo kay ga inuman siya, ga tabako, ano ba? Luling hayaw barkada. Pero gatabang siya. Mo gigingnan ako siya, oh. Gina-rebuke din ako siya. Mo nga masuko sa kuha. Ako pa daw tabangan niya, siya pa daw noon akong kasabaan, ang istoryahan. Pigi pasabot na ako siya ginako. Wala ta kakasabi, gikorek lang ka kay kanang imong paghatag dinhi sa kuha. Naka-benefits ko, pero ang problema ikaw, di wa gini mo balik sa imuha. O delikado pa na. Mamahimo kang matinunglo. Magka-problema ka na. That's why gina-rebuke na ako siya, gina-rebuke, istoryahan gyud. Kaya nga kung gusto nga puslan mga naghatag ka, nagtabang ka na, taro nga imong kinabuhi para mubalik ang panalangin sa imuha. Dili man ta utok sa kanang kalibutan. Nga kwartahan tol ka, muhatag ka tabang simbahan yung kinabuhi nimo hiwi. Na maligya kag mga illegal. Human kuno higatabang ka, murag imong plantalya lang ba? Siguro pag ang kinabuhi nimo nga na lang implantada lang nimo, pero katong tao gud unta gusto nga mapanalanginan. Apan ang problema lagi ang kinabuhi, dili niya mapungan. Nya ang tao pud ngayong gitagaan, for example, gitabang sa ministry, pero ang gusto po, like for example sa ko, gusto na ako mapanalanginan ka. That's why gina-correct ta gid ka. Okay, so the same as nahitabo usab kang Abel. Gitan-aw sa Ginoo. That's why gi-confirm ni Lord. Dawato na ko, nak, ang imong gihalad kay kanindot kaayo. Humot kaayo. Gawas nga ikaw humot, ang imong halad humot pa. Motong hinungdan nag-trigger sa silos gayon sa inging soon. Naning kamot mamputos kain in town pod. Naning kamot siya nga makahalad siya, pwede lagi mao. Dili mao. Okay, number 2 nga lessons this morning. Okay? Righteousness does not always lead to a good life. Matod pa, ang pagkamatarong dili kanunay musangpot sa kayuhan. Grabe no kung kuyaw kay ni siya ba? Ang pagkamatarong dili kanunay musangpot sa kayuhan. Dili, for example, sama sa itabo good kang Abel, di ba buutan kay sa Abel? Si Abel buutan kay, pero ganun namatay man siya. Di ba? While it is true that God promises, yes, abundance and blessings when we obey Him. But we must realize that sometimes we are going to suffer for doing the right thing. Dagay mga butang nga gipanghimo nimo nga maayo kayo pero ang epekto sa mga tao dili maayo. Wala nila makita ba ang gitawag og nindot nga mga butang, that's why gikalaban kanila. Ano atong example is Jesus Christ. Jesus Christ who lived a perfect life showed us how being righteous led to suffer the most gruesome death. Di ba, kabuutan na ni Jesus, nintabang pa sa mga giayong mga masakiton, naibakol nga yung ipatindog, gipalakaw, naipatay, gibuhi si Lazaro, gibanhaw. Di ba? Dagay mga instances, gayod nga nakita sa mga tao, mupakaon siya. Pero sa nahitabo, sa katapusan, gipatay pa nun siya. So, mato pa, righteousness does not always lead to a good life. Ang pagkamatarong, dili ka makaingon nga, i-conclude mo positively, buutang kang tawanan, mapanalangin. Yes, ang panalangin, spiritual. But sometimes, mga panghitabo. Si Pablo, kabuutan na itong tao, gipatay man to. Katong mga apostles, gipangpatay man to, tungo silang pagsunod sa Ginoo. Di ba? Kunin mong lantaw na pagayo. Daghan kayong mga Bible heroes, Bible many righteous men and women who suffered because of obeying God. Think about Noah, Joseph, Stephen, Pablo, si Juan, Peter, James, o uban pa. Pati naghana. Mga missionaries natong ikiusahin sa ubang lugar, laing nasod. Gipangpatay tungod kay sila, mga nangalagad sa Ginoo. Mga righteous people yun. Ano nga itong gisgutan tugi para dili malihis po ang ato bang kay ngano lagi katong uban lagi ngano sa Abel gipatay man buutan na di na lang ko magbuutan. So in this case,
Abel known to be a righteous man in Hebrews 11:4. Pakibutan na palihog ta. O sa gingon sa Hebrews 11:4, mo ni mga heroes of faith sa Biblia ang gisgutan diha. By faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as righteous man when God spoke well of his offerings. By faith, he still speaks even though he is dead. Grabe. Gipatay gani siya. Ha? So, however, he was not saved from the evil plans of Cain. Wala siya, hindi makaiskapo. Kaya sa ibaya, grabe, kumbaga, diyan lang ito nakafocus ba? Ang mga maayong tao, dili gina magantos. I tell you, dili istara ni ngana. Naay mga taong nagbuhat og tarong, apan gipaantos. Pero nindot ka ng tawhana, kay nganong nakasabot siya sa iyang kinabuhi. Nganong si Abel, gitugutan sa ginong mamatay siya. Para sa tong panahon karon ba, masabta na ito pagayo. Ngang taong mga matarong, gikalikot-gutan sa demonyo. Suko ginang demonyo, ana. O mangitag pamagi ang demonyo nga patyo ng tawhana. Pero I tell you, sa taong matinuwanon, taong matarong nga nangalagas Ginoo, bisan mamatay pa siya, apan hinuon, I tell you, yan ang kadaugan. Matod pa sa Philippians 1:21. Matod pa ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. So honestly, we can never exactly know the answers. But we can have faith in God that He has a plan bigger than anything that we can imagine. Tinuod na sa igsoon nga ang pagkamatarong can potentially lead sometimes to suffering, that this will help us further develop a righteous and godly character. At sang tanggalon si Abel sa atong panahon karon, ang usa ka taong matarong moagi mga pagsuway, mo gani ang gold gina purify siya, ginalimpyuhan siya pinagiskalayo. Apan kung tinuod gyud siyang gold, magkinaon sa man musiga, mo hamis sinon sa pagayo. Makita gyud ang kolor niya. Nganong kinahanglan nga usahay kitang Kristiyanon mo agi kitang sama nini nga pagsuway kay para makita ang gayod ang ato ang kolor. Wala may Kristiyanon nga makita panahon gyud nga kanabang haruhay nga kinabuhi. Kitang tanan smile to the max man gyud. Di ba? Smile to the max. Pero ang tinong nga Kristiyanon na makita sa panahon nga nas grabing kalistanan. Kanabang bisan tuod nga grabe nang kaguol, grabe na, pero nagyapoy kalipay sulod sa kasing-kasing. Okay, so ang Dios gusto niya nga masigurado nga kitang tanang andam gayod nga mo trabaho sa ato ang role ingon nga mga anak sa Ginoo. Abel's reward is now sure and he is now waiting for the resurrection of the saints. Kanagingon sa Revelations 5:10. Hallelujah. Although patay na sa Abel, pero naghulat siya, nindot kay ang kinabuhi. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Si Abel, kabahin siya. Mubo lang ngayong panahon, pero nindot kay impact sa iyahang kinabuhi. Another lessons nga gusto na ko ihatag sa iyo karong buntaga. Ang pagtuo, faith comes with action. Ang pagtuo mahibala umabot pinagi sa buhat na ta. Dili makita ang imong pagtuo kung wala kay buhaton. Dili makita ang imong pagtuo kung wala kay gipakita sa ilaha. Like for example, si Abel. The life of Abel, nagtudlo kini kanato sa pagtuo, dili lamang lalom, dili lamang pagbati, nga diha sa kasing-kasing. It is not just a belief in God, but it is a living faith demonstrated through action. Balik ko na ko. Usa kini kabuhi gayo nga pagtuo, nga gidemonstrar, gipakita, pinaagi sa iyahang buhat.
Ngano nakahimo sa paghalad og nindot nga halad? Nganong gikuha niyang pinaka the best nga hayop o gilapa niya ang pinaka nindot nga porsyon sa lawas atong hayop niya ngayang pinili. Sa talang yang gipili, nagpili pagyud siya og ang bahin niya tong hayupa, yang gilaplap og yang gibutang ato sa laran. Di ba usahay baya? Ang paras Ginoo ang pinaka maot. Tinod ba na? Murag kaniadto ba? Naglabay nga na membro simbahan ba? Naglukdo siya perting nindutang talong. Kanya nagbitbit og mga manok. Labay. Pastor, labay lang may pastor. Asa man ka, Brad? Bernis mangon pastor kay kanaganing tabo. Mato pa nila mangyawa ani kay basin mahalin na ni. Ikaw mahalin na oy. Kahami sa mong talong dagko kayo ng manok pagkaninduta na oy. Lahos sila lahos. Pagkahapon ning balik, na manok usang nabilin og na pipila pod katalong mato palago niya. Pastor, muluto mo gulay mog talong. Ay ang pastor kay bisag unsa mo yung manag oo oy. Unya ana lago, pastor na may manok mahalin kay murag gidungoy man daw ni. Ipakiihaw na lang pastor. Tanaw ra gud na unsa ka nindot anang butanga. Ay si pastor dawat man pod kaw ampoy sudan. Ay, kaya pa ng ampuan, ng review ko ang sipon. Dili mao ba nga, mga pamaagi. Kaya musugot mo sa dili, kamo mga membro, kanang inyong pastor, alagad nas Ginoo. Ay nyo tagay po ito ginungoy nga manok. Na may uban mga pastor. Na may litson kagabi nga mahuman, mahurot. Amo na lang ni ihatag sa imo kay mas maya na lang ni makaon kaysa mapanos. Ang tanaw ko na nga term ba. Actually, maayo mong kasing-kasing pero dili mao ang imuhang aksyon. Gani ang pagtuo, pakibutang na lesson 3 ta. Ang pagtuo, matud pa diha, mahibalan pinagi sa buhat. Kaya ang pagtuo di man ni makita. Itawag na siya og unseen. Dili siya makita. Pag sinabi mo naniniwala ka sa Diyos, sabi mo lang yan. Ipakita sa buhat. Alam mo yung nga, I love you. Ay word lang na siya. Ipakita sa buhat. Ang tanang butang ay mong gitanugan sa mong kasing-kasing, mahibala na, pinagi sa buhat. Mo man ni ebidensya. Kunya, ang imong gibuhat, mahibala na, nga tinuod yun, pinagi sa kolor sa imuhang gihimo. Ay nga ni ba? For example, para masabta na to ni, karong buntaga ba? Si Abel, buutang tao, matupas sa Biblia. Nahibalaan ang iyang pagkabuutan, pinagi siyang halad. Kaya ang iyang halad, mo manggito siya. Mo manggito nagreplika. For example karon, si Joseph, Mayor Joseph na. Mayor Joseph. Ako, yan lang kong subordinate lang ko. Pagtagaan ako si Jose og kanding nga mayor, nami kanding mayor, gi ko man gibunhok among kanding mayor nya naay gamay nya buta mayor may na lang ni siya may poimoslan igsoon ni ani duha ang impact niya kanang akong halag nagrepresenta na sa kuha so ang akong halad dili mao akong paghatag sa iya ikaduha ang akong halad nagrepresenta na sa akong gihalaran pasabot akong pagtan-aw sa akong gihalaran akong gitagaan sa akong gasa ingana lang ka. For example, nakay uyab. Tanawa ha. Ingani. Pakano ni mo yung uyab og panos. For example, nagluto ka nya ang imong luto di maayo gyud pagkaluto. Nya panos ang ba? Gipakaon nimo siya. Ingana ang imong gugma sa iya panos. Ug ang imong pananaw po sa iya panos. Kaya ang tanang butang nakita ang pinagi sa imong aksyon. Mo man ni tinuod. So, ang kinabuhi ni Abel, nagtudlo ka nato, nga ang pagtuo, dili lamang kiniingon nga pagbati. Dili lamang kiniingon nga ningtuo ka lang. Apan usa kini kabuhing pagtuo nga gipakita nimo pinagi sa imuhang aksyon. Atong hinumduman kanunay nga ang pagtuo without works is dead. James chapter 2 verse 14 up to verse 26. Giklaro pagay ng Santiago diyang ang pagtuo patay kung walay buhat.
Ikinahanglan na manag-uban mo ring magkasawa ba og faith og action. Huwag mong sabihin na niniwala ka pagkatapos wala kang ginagawa. Kanunay gina, di po na pwede po na kay gibuhat ug wala kay pagtuo. Dapat mag-uban gina, ha? Tanawa, James 2:14. What good it is, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Tanawa, for example, nasunog ang balay, nagtuo kang luwasong kas Ginoo. Ay di ka maluwas kung di ka mulukso. Pangitag, pultahan makagawas ka. Action ang tawag na. Nakakita ka, for example, na itaw nalunod. Pinagtuo kang tawahan na maluwas. Maluwas. Adi na maluwas o padi ni labayag pisi. Nagyo kay buhaton, action guna kanunay. Dili pwede nga nga walay action. The same po sa life ni Abel. Gipakita sa Ginoo kang Cain tanaw ra do ang imong igsoon tinuod gyud nga nagtuon, tinuod gyud ang iyang kasing-kasing kay ang iyang halad tama kayo, lipay kayo ko. Ikaw maldito ka ba? Pati mong halad maldito kayo. Pero kung imong lantawon baya, ang Ginoo nagsulti sa iya, gitagaan siya og chance to do it again. Iyang problema lagi. Kain gyud kaayo. Kinakain siya ng kanyang maling akala. Okay, so it is useless to believe in God while our actions tell opposite. Katong gingon nako, ang pagtuo magtubo na by doing and not just believing alone. Of course, ang pagtuo kinahanglan magsugod sa matupan dinhi pagtuo. Pag-believe sa Ginoo, Hebrews 11:6. O sa gingon sa Hebrews 11:6. Ha? Matupan diha. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Muna unang buhaton nimo. However, ang buhing pagtuo must go beyond just a mere belief. Take note ha, itiman ninyo makaigsoon, mga Piskayans. Ang pagtuo na to kinahanglan mula pus pagayod. Dili pwedeng diha ka lang, nagtuo ka lang, wa kay gihimo. It must be active, alive, and thriving. Dapat aktibo, buhi, ug nagpadayon. And this is the kind of faith that Abel had, and that is the reason God is pleased with him. Moto hinungdan nganong ang Dios nalipay sa kinabuhi ni Abel. Kay gano man ang pagtuon niya dili isama sa pagtuon Cain. Ang pagtuon Abel aktibo, buhi gayud kaayo ug nagpadayon. Nakabalo man siya ng selos ang iyang igsoon. Nakabalo siya nga maot ang pagbati ng igsoon, pero okay lang siya. Kaya nga naman, actually gituyo po ito sa Ginoo kay para sa tong panahon mamahimong leksyon ni siya. Ang tanang nahitabo sa Biblia, whether negative man to ang impact, pero ang tanan gituyo ito sa Dios para adunay leksyon sa tong panahon karon. Ikaduha nga lessons this morning. I hope inyo to na take note. Mato pa din atong simbahon ng Dios, sumala sa iyang gusto. Simbahon nato ang Dios, sumala sa iyang gusto, dili sa atong gusto. We must worship God in His own term. Katong gingon ako kagahapon ba nga usahay atong sundon ang atong standard. Si Lord na standard. Ngayon ta, magbuot ba di ka Ginoo kung nga na unta ka? Ay, magbuot na ako. Ingani mangyug ko. Magbuot ba di mo na kung nagsimba, naglurat akong mata, kamo nagpiyong. Tino ba na, problema, dili man na ingon nga, kumbaga, debate ang magpiyong kag magsimba or magmata kag magsimba. Wa man ay problema. Kasing-kasing matundagan na nana. Pero matop mo gani, matop pa sa Matthew 7:21-23. Makita nato diha ang sulti gayon ni Jesus Christ. Matthew 7:21-23. Not everyone, timani niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only, but only those who does the will of my Father who is in heaven. 22, sa Ginghos 22.
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? 23. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sakit ba yan ang pagkapulong diha? Kaya ka na mga tawhanan, Kristohanon man na. Mga Kristohanon na makaigsunan. Ningagi na sila, grabe ka, kainit. Just imagine, they drive out demons in the name of Jesus. Naghimo mga milagro. Pero nga nung giingnan sila sa Ginoo din mismo si Jesus nagsulti niini. Iyang gipadungog bang mga tao nga nagatubang sa iya while si Jesus nagpanulti. I will never know you, depart from me, you who practice lawlessness. Ganong istorya niya, kaya nga naman, dili pwede lagi nga, alagaran na ito ang Ginoo pinagi sa atong kagulingong term, sa atong kagulingong standard. God, His own standard. Si Abel ang nakabuhat ni ini. Si Abel ang nakatuman ni ini. Kaya ang thinking mga nato, nagsimba ta, dawaton tas Ginoo tanan, oy, nagsimba gud ta. Dili, baya tanan pagsimba, ginadawat sa Ginoo. Because God is what? Seeking true worshipers. Kaya musugot mo sa dili, aduna gyupiki nga nagsimba. Kanang simbang nangitalag mubog short. Nangitag wawlig, mga matupa hamis king telescopic. Kanang ubang nagsimbang natuglig simbahan. O katong simbang wagi mo usab nga inigawas atos bidyukihan. Inigawas magpaampo, napayubang magpaampo largo dito kay mo atos tarian, matos bulangan. Aya mag-ingon ligsoon nga okay to, dito okay. Kay mismo si Jesus nagsulti ng daan niini. Wala maghisgot si Jesus kasi relihiyon re ha. Naghisgot si Jesus din about unsa standard sa Ginoo. Mo ganing ano nga nag-ingon ng Dios, gidawat niya ang halad ni Abel. Ilumdumin nato ni mga igsuonan. Gidawat sa Diyos ang halad ni Abel kaya nga naman si Abel lang ang nakaperform sa term gayon nga iya sa Diyos. Sa standard nga iya sa Ginoo. Mo ang gikomen siya sa Ginoo. Gikonfirm ang iyang halad. Nga matod pa, ang Dios nalipay sa halad ni Abel ug kang Abel. Nga naman, gibuhat ni Abel ang tama. Si Cain, muni klase sa mga tao karon nga kunuhay nagahalad, nagasimba, apan wa gyud mausab. Hallelujah. Bugay mato pa, I will never know you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ay tilo makaigsunan, makahadlok kay ni mahitabo ba? Nga nagtrabaho ta sa Ginoo pag-abot unya sa panahon, ang atong gihimo day pakyas. Grabe ba? Kanabang naghimo ta, simba dito, pero di ay ang atong gipanghimo pakyas. Mo ning gingon ba nga, sama kang Cain. Nangudlot sa dito sa babaw sa bukid, excited siya kayo, muhalad siya, pero kini lang akong ihalad dito. Sabton bitaw ko sa Ginoo, kay ang Ginoo buutan man, nagpangga. Ang Ginoo puno ko sa grasya. To siya, pagbutang nito sa bato, giyang ihalad, wa gyud muaso. Wa gyud dawatas Ginoo. Muna bantayan na to karon makaigsuonan, even mga kapastoran. Mugani na ning kamot Katong gingon ni Apostol Pablo, mga di ko gusto, mato pa ni Pablo ba? Di ko gusto nga sa akong pagwali inigabot sa panahon dili nung ko qualified. Ma-disqualify noong ko. Muna bantayan na nato. Kung unsa ta kaniadto nga nangalagas ginong grabe ka init. Sa atong panahon karon kumusta man? Dagay ba yan? Nako, dagay na nga kumbaga kun imong tanan. Muna makahadlok. Mismo si Jesus nagsulti nini sa Mateo 7:21. Dili tanan nagtawag kanako Ginoo kay kung basihan ang pagtawag ay tanan gyud sod lampurnas anli pero sao man nimo na ngimo to ba ang nagtuman lang sa kabubuton sa amahan kun imong tanawon ba kung basahon nimo pagbalik kadto ba nagpapahawa sila demonyo nagperform o miracle sa pangalan ni Jesus meaning naghimo gyud mga kuang gito mga bigatin to nga mga lagad Ginoo kaniadto apan mato pa I never know you. Wala ko makailan ninyo, kamong nagbuhat og dautan. Nga naman, tungod kay, nagbuhat sila sa ilang kaugaling nga term.
Abel has the right heart and motivation when of worshiping God. However, that is not enough. He must also worship God properly and based upon what God demands of him. Daghay mga taong Kristohanong sincero karon nga nagsimba sa Ginoo. Sincero ha, pero dili according sa will ni Lord. Muna kuyaw kayo. Ang uban na nagluhod pa ganina, agpailakilak pag gina, pero dili will ni Lord. Ay dili lagi, balik ko na ko ha, dili lagi pwede nimo simbahon si Lord. Bisag unsa pakakasinser. Bisag unsa pakakasinsero. Pag dili na niya will, dili kabubuton ba? Dili gihapon na dawaton. Buga ni John chapter 4, 23 to 24. God is looking for a true worshipers. Nga nagsimba kanya magsimba sa espiritu kamatuoran. O, klaro kay Jesus Christ said that we must worship God in truth and in spirit. Sa gingon niyo, yet a time is coming and has now come when the true worshipers, take note, true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Pag di ka kasabot, ini makaigsunan, pagtuon ni mong dugi ka na ng simba, okay na yung pagsimba, pero dili na yung mao nga pagsimba. Kaya you cannot worship God by your own term. But you can worship God sa iyang term, sa iyang standard. Okay, ikalima. Ang pagiging maayong tao o matarong nga tao, it's a choice. Ang pagkamatarong imong kaugalingong kabubuton o imong kaugalingong kabubuton, imo na nga choice. Abel and Cain grew in the same family. Usa lang iyang papa, ilang papa, si Adan, ilang mama, si Iba. They are brothers and taught by the same parents. Imposible po no, magigsoon yung laylahig tinudluan. Di ba? Usa lang yun ang ginikanan nila, usa lang po ang pamagis pagtudlo. Apan kung nimong tanawon din sa istorya, how diametrically different the two were. Layo kayo. Usa lang ginikanan, usa lang tudlo, pero sa kining duha, managlahi og konsepto. It is a mind-boggling, marabag makalibog ba? Pero tinuod nga nahitabo. In 1 John chapter 3 verse 12, nag-ingon din unang Juan 3:12. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions, take note, because his own actions were evil and his brothers were righteous. Tamang gingon lagi nako. Ang pagkamatarong, imo ko na nga choice. Ang pagkadawatan, imo po na nga choice. Gipakita lang din iba nga ang pagtuman sa Ginoo is a choice. Si Abel, iyang choice po na. Si Cain, choice po na niya. Di ba? Obvious kayo. Mga muana ko sa akong panahon, muana ko ba sa akong pagbati ba? Ning tuog ko, sa atong kinabuhi din sa kalibutan karon, gitagaan lang ta sa Ginoo test. God gives us a test. Dili sama sa eskwelahan, dili sama sa eskwelahan ng exam. Ang Dios naghatag si kanato og answer daan. I don't know if you believe me or disagree with me. Sa eskwelahan pag mag-test na sila, wala exam, wala na sila answer. Ang answer na as teacher. Itagaan sila og examination nga puro na pangutana. Answeran gyud nila mo gani maningkamot sila og memorize para gyud maka-answer, ma-perfect or at least maka-answer sila. So ang tubag ana nasa teacher. Samantala sa Ginoo pag tagaan ka nag-test, nanay tubag daan. Nanay tubag daan. Mga pastor, grabe pod. Tinuda. Deuteronomy chapter 30 verse 19.
Samtang gabasa ko ng bersikulo ha, nanay tubag di daan. Sayop na din mo pag masiro pa ka. Ha? Nanay tubag daan na isip. Nanay answer daan. Tanawa ha? 30 verse 19. This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death. Tanawa ko na oh. Gibutang na nako daan kanimo ang kinabuhi ug kamatayon. Blessings and curses. Now, choose life. Giansiran na sa Ginoo. Tanawa, choose life. Meaning, grabe ba ka? Nagkuko nga, ansirin na. Ibutang ang kinabuhi. Choose life that both you and your descendants may live. Wala mag-ingon na Ginoo nga choose death. Giansiran sa Ginoo tamang answer. Pero lagi na may mga tao yung nga yung mutuman. Tama na ba? Pero pag yung mga makasubo kay makagsunan, though we know that the right thing to do, we still choose to go against the will of God. Grabe ba? Si Cain, kinakabalo na siya sa gitawag way of life. Kabalo, I believe, dili tubugo si Cain. Gitudluan ko to sa ginikanan. Mga buutan to. Pero lagi, ningabot sa punto nga iyang gipili ang dalan nga lahi. Moto'y klaro ba? He chose to rebel against God and kill his brother. Abel made a choice to become a righteous man. Iya po tong pili ni Abel. He committed his life to the way of God no matter what happens. Si Abel ug si Cain made a different choice. Abel chose life. Cain chose death. Moto ilang answer sa exam. Pero ang kanindot, gi-ansira na sa Ginoo. Mato pa ni Lord, choose life. Si Abel ning dawat sa answer sa Ginoo. Ang pangutana karumuntaga, kumusta man? Kumusta imong tubag? Usa may imong pilion. Imo bang pilion ang kinabuhi, panalangin? Kung kinabuhi, panalangin, tuman sa Ginoo. Pangalagan og tarong. Tanaw ko na, kabalo na ta nga ang inom makadaot. Ang tabako makadaot. Ang sigarilyo makadaot. Cigarette smoking is dangerous to your health. Kaklaro, ana. Bisag kinder, kabalo mo basa. Nagingon pag yun, drink moderately. Ang uban, drink moderitso. Diretsos kanal. Kuni mong tanawon ba? Ang kagubot sa kalibutan tungod na sa binuang nga mga trabaho. Kaklaro na ang impact. Klaro na kaayo. Nanay mga resulta nga itong nakita. Pero nga ang tao diya, pag yun mo pasok. Giansira na sa Ginoo. Choose life. Piliya ang kinabuhi. Ginahangay ko ba sa pagkasulti? Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Si Abel na mention sa faith chapter sa Hebrews chapter 11. Gingon dito, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness as he was righteous. God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. Tinuod ba na? Wala na si Abel, patay na siya. Pero until now, ang iyang pangalan, kanunay pang maapil. Ang iyang kinabuhi, kanunay ginamantala. Balik ko na ko, igsoon karumuntaga, nanasimuha. Mga pastor, delikado man, kaya pasikpat yung kung magbinutan ko. Wala'y problema. Kaya ang kinabuhi nato sa kalibutan, mamatay ra magyapon ka. Kung namatay ka karon, mamatay ka ugma, murang bataya. Ang pangandami ang kinabuhi human sa kamatayon. Pangandami ang kinabuhi human sa kinabuhi nato sa kalibutan. Choose life. Dapat may sama ka kang Abel. My prayers today that all of us
makaangkon sa tubag daan. Matupad ni Lord, choose life. Si Abel namatay siya pan. Dako kay impact kay kinabuhi. Alang nako makaigsunan, mas may pang mamatay nga nasa kamot sa Ginoo. Kaya bisan pag nakas kamot sa kaaway, patay mangyapon ka. Ang pinaka-importante, nangalagad tagtama. Anayop igsoon karong buntaga, namoy nakutlo nga mensahe. Hallelujah. I would like to pray for you this morning and asking God to give you revelation. Lipyuhan ni mong unahuna nga masabdan ni mo pagayo. Nga na'y mensahe bang nagtuhop sa imong kasing-kasing karon. Balik ko na ko, pilia ang kinabuhi. Buhatang tama. Pangalagad og tinuod. Tumana ang gusto sa Ginoo. Ayaw ang imong gusto. Ginong Dios, nagaduol kami kanimo karong buntaga. Nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong grasya. Himo kami Ginoo nga sama gayud kang Abel. Madili kami mahadlok bisan pang kamatayon, maabot ka namo. As long as nakabuhat kami og tama. Mga butang Ginoo nga gusto nimo nga mahitabo sa among kinabuhi. But I believe through your grace, O Lord, you will bless us. Maybe ano na mga instances Ginoo nga moagi kami mga pagsuway. Apan among guditan kanunay imong saad Ginoo. Dili ka mobiya namo. Panalangin ang tanan mga PSKians today nga nagapamati nagatanaw ni nga video. Tugot Ginoo nga kini nga video dili lamang magpabilin nga na kanila. Apan ila kining isangyaw ngadto sa uban. Ila kining i-share ngadto sa uban. Ug salamat Lord nga adunay pinasay nga impact ang imong word for today. I-bless ang tanan nga mga listeners, viewers. I-bless usab Ginoo bisan pang kasimbahanan, mga pastors, that we will continue to do our ministry because you called us nga mga deklarar kanunay sa panalangin sa among mga kaigsunan. I-bless ang talang pamilya nga nagalantaw, nagatanaw o nagapamati karon. Panalangin sila. I-bless ang among nasod, ang among hinigugmang nasod, Pilipinas. I-bless usab ang among presidente, Tatay Digong. Ang tanan Ginoo nga mga opisyalis, nga mga buutan, nga na adunay mayong plano, nga mutabang alang sa pag-uswag sa among nasod, pwede Lord, imo silang panalanginan. O katong mga opisyalis sa among gobyerno ng mga padlungon, pwede sa padlungan Ginoo. Paibala sila, ngayon lang gibuhat, dili mayo. Lord, please, hinlui ang among nasod gikan sa corruption o mga daotang binuhatan. Tuguti Ginoo, kung di pa magamubalik, pasinati kaming Pilipinas nga malipayon, Pilipinas nga moswagon. Salamat Ginoo sa revival nga mahitabo sa matag churches. Salamat Ginoo imong panalanginan ng tanan karong buntaga. Salamat sa imong pag-ayo bisan pas makaigsunan namo nga nay balatian. Lord, thank you for touching them today. And allow them, Lord God, na ilang ma-receive ang healing gikan kanimo Ginoo, gikan sa tanang matang sa balatian. Mahinlo sila by the blood of Jesus. Dalaygon ka, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Salamat mga igsunan sa inyong pakipag-unong nako, no? Sa pipila ka mga minuto, halos usa ka takna. Facebook, sige scroll. Atong oras alas 5:40 na sa iyong kabuntagon. Ang kinabuhi. Happy Lord's Day everyone.
I-Facebook ng nindot nga buhay. Ala panahon na sab sa pagbasa sa iyong mga komento. Ug uban man kabinbing kaniya mga greetings sa mga natong mabasa atong paningkamutan sa pagbasa. Dasig ni mo ang magpagulat lang. Okay, gikan nga 13 de Dismar nado matod pa atong amen pilion good nato ang matarong nga kinabuhi. Usap Kay mo man kana ang kahimutan sa atong Ginoo aron kita muhalad uban sa matarong nato nga kinabuhi dawaton kini sa atong Ginoo. walay laktaw From LJ #choose life. sa imong pagtuo. Gikan ka Charity Rosal, salamat kay Pastor sa mensahe karon. Blessed Sunday, choose life. Evo, walay laktaw. From Anamari Kumbason, amen. I and my family, we will choose life. God bless you, Sister Anna Marie, Brother Edwin. A true meaning of our life is hidden in Jesus Christ. So we must live our lives according to His will, no matter what happens. Anne Brownback. Suka ang kasingkas. Gikan ka Ralph Raymond Aiko Lasacas, Davao City. Good morning po, Pastor. Happy Lord's Day sa tanan. Kay Sunan, God bless everyone. Sa mga bagag. Magpa-mamalay na ko, Pastor. Uy, Sige na ba? Wala di ay. pagkat Kurag naman ko'y nakita. imong mind. Talig time imong Amen. Naay panahon nga nindot atong motibo. Mali lang ang atong aksyon. tawad lang. Dapat jud di ay magsabay ning duha. Kina Kung giver ka, you must give the very best part of it. uso nga makaayo. Tevo, adlaw-adlaw. Tevo, Mato pa ni Charity Rosal, tinuod Pastor, action speaks louder than words. tuo. Action shows their real attitudes rather than what they say. This expression is sometimes used to advise a person to do something positive. Nang ginunganan. Gikan kang Charity Rosal. Mga yung people na kunis giwan kanito nga nas Manila. Indeed, faith is not based on feelings. It is based and seen in our actions. Pagikan kang Alexi Arnando Hiruna. Pa-shout out po kay Arnel, pastor nga nakotanaw sa to, nakatanaw karon sa live. Morning, Brother Arnel. Brother Arnel Hiruna. Uso Welcome, no? Balik sa mong kayo. Welcome. adlaw. Tevo, walay laktaw. Nindot Nagamatel jud kay Lord ang heart from pure mugawas ang acceptable offering of life para kay Lord. Salamat po, Pastor F. Happy Lord's Day, everyone. Gikan ka, Pastor. Gracias sa Diyos. nindot ninyo. From Hannah Jen Akininso, salamat sa word. So Sa to. Pastor, choose life. Choose what is the best. laktaw. Nindot ninyo. Ayaw mo nang gingon nga, dawaton naman kung sa ginawa niya kabalo ang ginoo sa kuha. Tevo, Ayaw na, paning kamot og tama, buhat og tarong. walay laktaw. Tevo, Mato pa ni Joel Duay Blush. walay laktaw. To choose life with God is to choose a blessed life. Kuya, balintong pa na ha. Adlaw-adlaw. Tevo, Happy Lord's Day daw, mato pa ni Jane. Choose life and live according to God's purpose and standard. From my wife, ilay. Miss Universe ng buhay ko, Pastor Regina Sibio. Good morning, usab sa tagamong kayo. Sa mo nga Mayor Ramil Hintugaya ug sa iyang Vice Mayor in Pinangang asawa, Ma'am Eileen Joanna Hintugaya. Hopefully so, no, makaangkon ta og radio station din let's declare og magampo tang ang Dios magahimo pinasay nga pagpanalangin. Pasid na rin mga tao no nga tandugon sa Ginoo. Kato mga milyonaryo ba nga kato bang sobra-sobra ng kwarta. Namuha na sila, Pastor. Mudunit mi og radio station. I-advertise lang among negosyo ka na kada adlaw. Away problema na bisa pagka na minuto. Sa Facebook, sige scroll. Updated sa mga pag-oon niya. Ang kinabuhiwan. Mato pa ni Beyonce Borden Ratilia Porco sa Surigao. Nindot Ang Dios adunay kaugalingon nga standard. Dapat dili ako ang mutuman kun dili ang Dios gayod. ganda. I choose life. Dapat jud ipakita
sa buhat bisan unsa pa ang mahitabo. Kinaham Istorya na sa mga nangatagam ha. Ayaw nga uso Tinood magina. Maka Pero mayon ginong ayaw lagi na di mo. Ay magbutlod ikaw man di man ikaw magdulog. Adlaw Di mo na si Piats Manang. Si Piats Manong. Makatumbok sa kalag Mga Lord, imong standard Lord ang akong sundon pero ayaw gilabti ni. Adlaw Debo Ang tatong isgutan ka it's not only for offering, even sa atong pag-choose sa atong lifetime partner. Mato panelito mariling gusto ni pastora, no? Ako din basaw ni mo ha. Gi-comment. Salamat sa pulong pastor. Unsa may mga panghitabo, we need to choose life. Yo, Happy Sunday daw and thank you sa word pastor from Carmina Manto sa Banlag City. From Quezon Marie Lupig hosting yan sa Kinapawan. Mambutag di Esther ha. Mali Amen. Mato pa i-offer imong maayong kinabuhi para mahimuot si Lord. Hashtag choose life. Sa iyong mind Hala. Time Puna ang Facebook. Butag hashtag choose life. Hashtag PSK. ang Ginoo Ngayay mo na yung adlaw-adlawon Ngayay mo kong kinahamon Maunini Mato pa Chris Marino. So Amo na to ganiha. Makaayo Pero adlaw-adlaw Okay, by the way, no, alas 8:30 unya nga atong panimbahon katong gusto mo appeal gyapon sa atong live streaming 8:30 AM. Og sa mga mo appeal, no, ay mo kalimot sa atong quarantine protocol. Please bring your face mask. Tagay parang unang Ginoo Kung amoy alcohol, dala mo alcohol ninyo para di na mo butang alcohol. Hala ilay ihalik iyang mga pulo Mato pa ni Star Mercy Me sa Arizona. Thank you, Pastor, sa mensahe sa Dios. Tinginahanglan gyud ta mag-alagad sa pani. Mag-alagad with action. Thank you, Star Mercy. Pag kalibutan, Star Mercy, gamiton sa Ginoo. Mag-donate og radio station, no? Kalibutan, no? Pang gamiton ni mga kaigsoon nato, mga dato ba? Nga uso Okay, katong panahon karon kinahanglan gyud nga mas dako tag mahimo. For adlaw-adlaw Therefore walay lak From April, gusto ni Roy, choose KU. KU daw. Choose life. Ipa Choose Jesus. Choose right and do right. Law Lagi ni mga call center ba? Walay laktaw Hili kay mga hashtag. Nga uso From Joel, do I blush when we intentionally choose? For Asa na adlaw to Joel, do I blush? Therefore walay laktaw Nindot Okay, basahan sa nato kang Sister Mercy. Nana kang kwan. Choose, intentionally choose God over our desires. We position ourselves to live a life without great regrets. Murag kamamban man na siguro nga. Makatumbok sa kalag Makaligang sa'yo Okay, Mercy sa Torres Lano. Good morning, happy God's Day, everyone. Likayan nato ang mga butang nga dili haum sa standard ni Lord. Nga naghimo niyo Ang problema magunato, no? Ingani nakita magunako, may opinion nakita po nako. Nga maka Ang pagtuo magunato nga gibuhat nato, gisabot tas Ginoo. Gisabot man ta niya pero sabton po nato siya. Mga naman, sabton man ko sa Ginoo og nahubog ko eh. Ginoo na higugmaman nako. Mga naman nalago say, di ba? Halos tanan Pero sabta po ng Ginoo, man Ginoo. Ay, kasakit sa kulikod nga gibunalan sa flagellum tungod sa sala sa mga tao. Gimahal nako. Gisabot man nato ang Ginoo ingana. Effect Wala oy. Nang nindot nga buhok Kana imong Ang gusto sa Ginoo mahami sa tong kinabuhi mo kay choose life. Magkaayo Ubagkad Kinamdumi na kalaban si Lord, ang demonyo. Kanunay gyud mo al kontra sa plano sa Ginoo. Ang imong kinahamon Diadaan nga senaryo sa nahitabo kang Cain o kang Abel. Diya makita nimo nga aduna gyud demonyo nga moguba sa kinabuhi sa tao. Adlaw-adlaw Debo Walay laktaw Makatumbok sa kalag Nakaligon sa imong pagtuo Debo Adlaw-adlaw Debo Walay laktaw Kahit panahon ang Ginoo nga naghimo Good morning kang Johnny Soy Bagyo Suiso. Morning John. Iyang mga pulong na makaayo
kasing-kasing usa ka matuuran kay aron di ka malingla sa mga bakag ng kalibutan. Ayaw sige babad-an. Okay, mo kalimot pa igsunod kung gusto mo mahilig mo nga mutanaw pa sa itong mga video. Wala pa subscribe sa itong YouTube channel. Isipan ninyo nga inyo hapon na. Subscribe na. O niya, i-click lang ninyo ang notification bell button para ma-update mo, ma-notify mo kanunay pag natin mga bagong video. Subscribe na, makaigsunan. Debo, adlaw-adlaw, debo, walay laktaw. Matod pa ni Mr. Alexi Arnado Hirona, kang kuha man ni. Okay, amin po, Pastor, walay bili ang pagtuo kung walay aksyon. IBG sa Arnado Hirona ni Pastor. O, lagi sa IB lagi. Naghimo-nimo hala ilay ihag iyang mga tulong nga makaayo. Good morning now, Johnny Soy Bagyo, Suiso, Linda Soy Bagyo, Suiso, Dom Suiso, Charlie Suiso, o Gisami Suiso. Yan sa Olaykon City. Good morning sa mga kawan ng Pastor Dario, Pastor Imelda. Diya sa Olaykon. William Bitlem Olaykon. Of course, usap kang Pastor Edwin Sibio. Diya sa Pagsabangan. Nindot niya uso, nindot ipa uso. Good morning sa diya sa Monte Vista, ULM B. Pastor Gelbert, Pastor Lea Bulayog. Nindot niya uso, nindot ni pa uso. Tefo adlaw-adlaw, tefo walay laktaw. Nindot niya uso. Okay, pausaw nato ning pagpamati sa purong sa Ginoo sa kabuntagon, ha? Adlaw-adlaw. Okay, matupad Charity Rosal. Hi, Pastor, unsay ngalan sa YouTube so that I can subscribe. Thank you po. Ipakita ta para makita ni Charity Rosal. Sa kalat makaligang sa imong pagtuo. Sa Fruitful Saves sa kabutang diha. Adlaw, Fruitful Saves, imo lang i-click na. daw, Dagan na kayo tayo mga videos na yan. Pwede share ninyo sa inyong mga higala pod. iyang mga pulong nga makaayo. Oso, Okay, Suro murag taas na itong oras, alas 5:53 na. 7 minutes na lang mag 6 AM. Magandang pang-uban para sa simba. So, kung kaya din sa pumuko sa Kamuntagon Studio Center, kinyong ubos ng higala, inyong amigo kada buntag, Lunes, Santos, Adong, Domingo, Pastor Fruitful Saves Magaingon. Shalom, Bia Panas, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Open heavens, tanan I declare protection, I declare provision, increase, ilit sa mga pag promotion, ang blessings from east, west, north, south. Alam mo dunggo ang nasa inyong mga panimalay, kinabuk isalod lang karunay, Bible. dawatang panalangin kang Ginoo, kundi to speak blessing. Magkakasing Ala, i-declare na to. God bless the world. God bless Philippines. bun God bless Luzon, Visayas, Mindanao. kinaha Ala, isinggit ang lugar ninyo. Asa mo gikan? Asa mo karon nagtambay? Asa mo nagigda? ayo. Singgit. God bless Moncayo. Sa hinyaga, usikan pa naku ang akong panahon sa pagkukot sa mga gutanga. Tira ba mulungtat sa kahangturan? Maunang sahay, wala ko'y klaro. Nahigugman mo panay ang nasa truno sa akong kasing-kasing o Ginoo. At agi kong usok sa pagbalibat sa mga kalibutanong utan. Pahiyong dumiko peninga, kinabuhin ako sa marasa gabon. Pagkita karong niya ilina. Pahiyong dumiko peninga, iyong kinabuhi, dili maitungod ka lang ko. Alunya
niya ang sentro na kuwang akong kaugalingon sa pagsunod sa iyong gusto kung inuo. Kaya ang kinabuhi mo mura paindumi ko perminga. Ang kinabuhi mo mura ay pili ko gusto ang buhay nga mura wala lang. Bahay nga gakaling labasa pagpuna sa mga butang walay labot sa pag-alikon sa akong pagtuni mo. Unang usahay wala yun klaro sa likunugan ni mo pan ka na yung plano. O ba ako nasayot nga na ganin mo ang tanan akong ikinahanan. Natagi ko kagana sa bagi kong masa mga langit mong butang. Pahinang dumi ko perminga ang pinabuhin ako sa maras sa gabon. Magkita karoon niya na pahinang dumi ko perminga ang akong kinabuhin. Dili mahitungod ka na ko karoon niya masintro na ko ang akong kaugalingan sa pagsunod sa iyong gusto akong ginuo. Kaya ang kinabuhin mo mura paindumi ko perminga. Ang kinabuhi mo mura nagtini ko gusto mo buhinga mo kalalang. Kayang tanan mo Diyos ibug na mo nga na ay katuyuan. Sunod ako dili ang magkasunod sa mga sugo mo Jesus. Sa maras sa gabon magkita karoon niya dili na pahinang dumi ko perminga ang akong kinabuhi. Dili mahitungod ka na ko pahinang dumi ko perminga ang kinabuhi na ko sa maras sa gabon magkita karoon niya dili na pahinang dumi ko perminga kinabuhi. Dili mahitungod ka na ko karoon niya masintro na ko ang akong kaugalingon sa pagsunod sa iyong gusto akong inuo. Kaya ang kinabuhi mo pura pahinang dumi ko perminga. Ang kinabuhi mo pura hindi ko gusto mo buhinga ngayon puslan ni mo o Ginoo. Gusto ko nga mabuhinga nagpagamit ni mo.